Kumusta mga ka-express? May bago na namang kabanata na parang sinulat mismo para sa isang epic na pelikula. Isang plot twist na hindi natin inaasahan pero siguradong magbibigay ng bagong apoy sa puso ng bawat Pinoy. Yes, mga ka-express, ang Gilas Pilipinas ay muling nasa gitna ng aksyon. Pero this time, mas matindi, mas mabangis at mas makasaysayan. Malamang nabalitaan mo na ang Gilas Pilipinas ay nabunot sa tinaguriang Group of Death ng FIBA 2027 World Cup Asian Qualifiers. Hindi ito clickbait, hindi ito fake news. Totoo mga ka-express, kasama natin sa Group A ang mga bansang hindi lang basta kalaban kundi mga halimaw sa court, ang Australia, New Zealand at Guam. Well, sa unang tingin parang malas, parang unfair. Bakit kailangan nating makasama ang pinakadelikadong grupo sa lahat? Pero kung titingnan mo ng mas malalim, baka ito ang hamon na magpapatatag sa Gilas. Kasi kung gusto mong patunayan na karapat-dapat kang lumaban sa pinakamataas na antas, dapat mong talunin ang pinakamalalakas. Nandoon si Gilas Assistant Coach Sean Chambers sa draw sa Doha. Sa gitna ng tensyon at excitement, isang bagay ang malinaw sa kanya. Handa ang Gilas. Handa silang harapin ang kahit sinong itapat sa kanila. Walang takot, walang aatras. Ang mindset nila malinaw. There is no easy route to the FIBA World Cup. Sariwa pa sa isip natin ang mga nakaraang taon kung saan paulit-ulit tayong sinubok, ilang beses na tayong sinabihang hindi tayo aabot. Ilang beses na tayong kinestyon, pero sa kabila ng lahat ng yan, ilang beses na tayong nanggulat sa mundo, ilang beses na tayong sumipa sa expectations at pinatunayan na hindi mo pwedeng maliitin ang pusong Pinoy. Ang Group A ang pinakakumpletong group kung powerhouse ang pag-uusapan. Australia, NBA level talents. New Zealand, systematic, aggressive, and always disciplined. Guam, small but gritty at may surprise factor. Kumpara sa ibang grupo, tayo lang ang nabigyan ng dalawang NBA caliber teams. Sa Group B, nandoon ang Japan, China, South Korea at Chinese Taipei. Competitive, yes, pero walang Australia level threat. Sa Group C, may Iran, Jordan, Syria at Iraq. Veterans pero predictable. Group D naman, ang Lebanon, Saudi Arabia, India at Qatar, may talent pero hindi ganun kabangis ang lineup. Pero tayo, parang inihulog sa Lions Den. Pero gaya ng sabi ni Chambers, we have to play great. We don't want to run from any of them. So mga ka-express, ito ang tunay na kwento ng Gilas. Hindi ito kwento ng team na umaatras. Kwento ito ng kupunang kahit paulit-ulit na mabigo, paulit-ulit ding bumabangon. Parang script ng underdog movie, pero sa totoong buhay. At tayong mga Pinoy, saksi sa bawat eksena. At ngayong November 24 hanggang December 3, magsisimula ang bakbakan. 6 na windows ng qualifiers, double round robin format. Ibig sabihin, makakalaban natin ang bawat team sa group ng 2 beses, isang home game at isang away game. May laban sa sariling bayan, may laban sa ibang bansa, pero sa kahit anong venue siguradong ramdam ang presensya ng Pinoy fans. Saan ka man sa mundo, may sumisigaw na Gilas. Ang top 3 teams bawat group ay uusad sa second round, pero hindi lang basta lipat, dala pa rin ang record mula sa unang round. Kaya bawat panalo, bawat puntos importante. Walang patapon na laro, walang pwedeng i-take for granted. Every possession counts. At kung makalusot tayo sa group na to, na kung tutuusin pinakadelikado, makakaharap natin ang mga matitira sa Group C. Most likely, ang Iran, Jordan o Syria. Well, hindi pa rin biro. Pero kung galing ka sa Group A at buo pa rin ang team mo, siguradong battle-tested ka na. At minsan, hindi lang skills ang puhunan, kundi experience, grit at tiwala sa sistema. Hindi na rin pwedeng baliwalain ang X-factor ng Gilas, ang fans. Tayo,
Ikaw, ako, bawat sumusuporta. Sa panayam ni Chambers, ikunento niya ang reaksyon ng ibang international delegates sa draw. Katabi niya raw ang mga representatives ng Poland at New Zealand at sabi nila, grabe ang fans niyo kahit saan, nandyan ang Pilipinas. Hindi lang tayo tagapanood, hindi lang tayo taghanga, tayo ang gasolina ng kilas. Sa bawat chant, bawat sigaw, bawat dasal, ramdam na ramdam ang suporta sa mga players. Alam ng kalaban pag Pilipinas ang katapat, hindi lang 12 players ang hinaharap nila, kundi isang buong bansa. Pero siyempre, hindi mawawala ang mga kritiko. Maraming nagsasabi, wala tayong NBA player. Undersized tayo. Well, bilog ang bola, pero flat ang chances natin. At sanay na tayo dyan. Pero kung tatanungin mo ako, kailan ba naging hadlang ang height kung ang puso ay mas mataas? Kailan naging basihan ng tagumpay ang resume kung ang determinasyon mo ay walang katumbas? Dahil kung titingnan mo ang kasaysayan ng Gilas from 2013 sa FIBA Asia Championship hanggang sa mga heartbreaks at historic wins ng mga nakaraang taon, isang pattern ang malinaw. Kapag walang naniniwala sa atin, doon tayo mas lumalaban, doon tayo mas nag-aalab, doon tayo mas nakakagulat. Sabi nga ni Chambers, for us to be a competitor at the world stage, we must continue to prove we belong in the conversation. Hindi sapat na kasali ka lang. Hindi sapat na nandoon ka lang. Kailangan mong ipakita na deserving ka, na hindi ka lang talking team, kundi contender. At para magawa yan mga ka-express, kailangan nating buuin muli ang Gilas spirit. Hindi lang ng mga players, hindi lang ng mga coaches, kundi nating lahat. Panahon na para muling punuin ang mga comment section ng hashtag Laban Pilipinas. Panahon na para muling mag-viral ang chants at highlights ng Gilas. Panahon na para ipakita sa mundo na kahit nasa group of death tayo, hindi tayo takot, hindi tayo aatras at higit sa lahat, handa tayong gumulat ng mundo. At ngayon ang tanong, handa ka na bang sumuporta? Handa ka na bang maniwala ulit? Mga ka-express, hindi aksidente ang pagkakabunot sa atin sa group of death. Baka nga tadhana na to dahil minsan, kailangan mo munang dumaan sa apoy para tumibay. Kailangan mo munang harapin ang leon para matutong umangal. At ngayon, nasa atin ang pagkakataong yan. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe na.